Sa Middle East ang napakalaking oil reserves sa mundo. Ang Middle East ay isang rehiyon na kilala sa napakalaking yaman at mahabang kasaysayan. Sa isang banda, narito ang ilan sa pinakamayayamang bansa sa mundo. Pero sa kabilang banda naman, ito rin ay matagal ng sentro ng tensyon sa politika at mga digmaan. Pero sa gitna ng karangyaan at kaguluhan, may isang bagay na matagal nang nakatago sa ilalim ng lupa na maituturing na isa sa mga dahilan ng walang katapusang swerte at wala ring katapusang gulo sa Middle East, ang langis. Pero paano nga ba nangyaring napakarami nilang oil? Paano ito nabubuo? At bakit sa Middle East nagtipon ang halos lahat ng ito? Ang Middle East ay isang rehiyon na matatagpuan sa Western Asia. Kung hindi mo pa alam, dito nagsimula ang ilan sa pinakaunang sibilisasyon sa mundo, partikular sa Mesopotamia, na matatagpuan ngayon sa modern-day Iraq. Ngayon, sa modernong panahon, ang ilang bansa sa Middle East ay kabilang sa pinakamayayaman sa mundo. Halimbawa, ang Qatar ay isa sa may pinakamataas na GDP per capita, habang ang United Arab Emirates at Saudi Arabia ay kilala sa kanilang malalaking ekonomiya, modern cities gaya ng Dubai at malalaking oportunidad sa negosyo at trabaho. At isa sa mga pangunahing dahilan ng kanilang pagyaman ay ang langis. Para maintindihan natin kung paano nagkaroon ng ganitong swerte ang Middle East, bumalik tayo sa pinakasimula ng kwento, kung paano nga ba nagkaroon ng langis sa mundo. Bago pa magkaroon ng mga bansa, bago pa magkaroon ng tao, ang Earth ay isa ng dynamic na planeta. Ibig sabihin, patuloy itong nagbabago, gumagalaw ang mga kontinente, nag-iiba ang klima at puno na ito ng buhay, lalo na sa karagatan. Noong sinaunang panahon, lalo na noong Mesozoic era, humigit kumulang 250 hanggang 66 milyong taon na ang nakalipas. Mas mainit ang klima ng Earth kumpara ngayon, kaya mas mataas ang level ng dagat at mas lumawak ang mga karagatan. Umaabot pa sa ilang bahagi ng mga kontinente. Sa mga dagat na ito, hindi malalaking hayop ang pinakamahalaga, kundi ang mga halos hindi makikita ng mata. Dahil ang tubig ay punong-puno ng maliliit na organism tulad ng plankton, algae at bacteria. Ang plankton ay mga napakaliit na organismo na lumulutang sa tubig, parang maliliit na tuldok na sumasabay sa galaw ng alon. Ang algae naman ay parang simpleng halaman sa tubig, minsan mukhang manipis na green layer o maliliit na hibla na lumulutang o nakakapit sa ilalim ng dagat. Sa totoo lang, ang algae ay hindi tunay na halaman o hayop. Karamihan sa kanila ay kabilang sa protists at gumagawa ng sarili nilang pagkain gamit ang sikat ng araw. Ang plankton naman ay may dalawang uri, ang phytoplankton na parang maliliit na halaman at bacteria na gumagawa ng oxygen sa pamamagitan ng photosynthesis. At zooplankton, ang maliliit na hayop na kumakain ng phytoplankton o ibang plankton. Kasama rin dito ang bacteria, mga mas maliliit pang organism na hindi nakikita ng mata na nakatira sa tubig at sa ilalim ng dagat. Sa paglipas ng panahon, parami sa mga organismong ito ang namamatay, pero hindi sila basta naglalaho, unti-unti silang lumulubog, pababa ng pababa, hanggang sa makarating sila sa ilalim ng dagat. At doon sa madilim na ilalim, nagsisimula ang isang napakabagal na proseso. Sa lalim na ito, dahan-dahan ring bumabagsak ang mga putik, buhangin at maliliit na piraso ng lupa mula sa ibabaw, dala ng mga ilog at pagguho ng lupa mula sa kalupaan. Habang patuloy itong naiipon, unti-unti namang natatabunan ang mga labi ng plankton at algae. Dahil dito, hindi sila agad naaagnas at nawawala. Sa halip, naiipon sila patong-patong habang mas maraming sediments ang bumabagsak sa ibabaw nila. Habang tumatagal, lalong bumibigat ang mga layer na ito, kaya tumitindi ang pressure sa mga nasa ilalim. Kasabay nito, habang mas lumalalim ang pagkakabaon, mas umiinit ang mga layer dahil sa init mula sa loob ng Earth. Sa ilalim ng matinding pressure at init, unti-unting nagbabago ang mga labi ng sinaunang organismo. Hindi na sila basta organic remains. Sila ngayon ay hydrocarbons na, mga compound na gawa sa hydrogen at carbon na bumubuo sa langis at natural gas. Ang ilan ay nagiging maitim at malapot na likido na tinatawag na crude oil, habang ang iba naman ay nagiging gas na hindi nakikita ngunit madaling magliyab. Pero hindi ito nangyari agad. Hindi ito nangyari sa loob ng libu-libong taon. Kahit ang 1 milyong taon ay kulang pa. Ang prosesong ito ay umabot ng tens of millions hanggang hundreds of millions of years. Mas mahaba pa kaysa sa buong kasaysayan ng tao. Sa loob ng napakahabang panahon iyon, nabuo ang isa sa pinakamahalagang likas na yaman ng modernong mundo sa ilalim ng mga dating karagatan na karamihan ay matatagpuan sa Middle East. Pero isipin mong mabuti, kung ganito pala ang proseso ng paggawa ng oil at napakalawak ng mga karagatan sa mundo, bakit hindi lahat may oil?
Madaling isipin na dapat pantay ang distribusyon nito sa buong mundo, pero hindi ito posible kapag hindi na kompleto ang buong proseso. Ang dahilan kasi ng pagkakaroon ng oil ay nakasalalay sa kondisyon ng kapaligiran noong nabubuo ito. Hindi sapat na may patay na organismo lang. Kailangan din na mabilis silang matabunan ng putik o sediment para hindi tuluyang mabulok. Kailangan din na kulang sa oxygen ang kapaligiran dahil kung maraming oxygen, mabilis silang maaagnas at mawawala ang organic material na kailangan para maging oil. At dito nagkakaiba ang ilang lugar sa mundo, lalo na ang Middle East. Milyon-milyong taon na ang nakalipas, ang malaking bahagi ng rehiyong ito ay natatakpan ng